posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 8 Things Peaceful People Do Not Do. John 14:27, the Lord said, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." One of the most profound things that the Lord Jesus leaves to His people is peace. At marahil ito sa mga matayog na pangarap ng isang tao ang magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Mag-uusapan natin 8 things that peaceful people do not do. Ano ba ang mga ginagawa ng mga tao na mapayapa at ano din ang hindi nila pinaggagawa? Aming Ama sa Langit, nagpapasakop po kami sa inyo, tumihingi ng karunungan. Nawa po yung karunungan nyo, magbukas ng aming mata at tainga. Marinig, makita namin ang nakapagpapalayang katotohanan. At kami, Panginoon, humihingi ng patnubay nyo. Kausapin nyo po kami, kayo po ang maging tunay namin sa hero. Gamitin nyo lamang po ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Kasangkapan ng iyong kabutihan. Subalit kayo po ang tunay na magsalita. Nawa ang salita niyo makapagpalaya, makapagturo sa amin, at nang sa ganon, lumubos pa ang kapayapaan sa aming buhay. In the name of Jesus our Lord, we pray that you will be our speaker, O Father, and that you will protect us from lies, from falsehood, from work of evil men and evil spirits. And we pray that you will also protect our loved ones who are not with us right now. Lord, let your peace remain in our heart. In the name of our Lord Jesus, we pray. 8 things, among many, pero 8 lang ang pag-uusapan natin ngayon, that peaceful people do not do. First of all, peaceful people do not make needless enemies. Hindi po natin sinabing do not make enemies. That is important that we also have enemies, like we are declaring warfare with the devil. Kalaban natin yan. Kalaban natin ang kasinungalingan, ang kamalian, ang mga pandaraya at mga kabulukan. Yan ay kalaban ng mga anak ng Diyos. But peaceful people do not make needless enemies. Pinipili niya at kung hindi na dapat ng dagdagan ay hindi pa niya dinadagdagan. Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So hanggat maaari at hanggat kaya, mamuhay ng may kapayapaan na nakikisalamuha sa lahat ng tao. At kung gusto dagdagan pa po natin ang verse na ito, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone, especially with your relatives, and especially with your in-laws. Why? Because they are permanent fixtures of your life. Ang matatalino pong tao at mga taong banal, at kung hindi man banal, at least matalino man lang, ay iniiwasan niyang makipag-away sa kamag-anak, lalong-lalo sa mga in-laws. Bakit? Magkikita kayo sa lahat ng patay, lahat ng lamay, lahat ng kasalan, lahat ng mga okasyon ng pamilya, mga reunion, graduation. Napakahirap naman nung pumupunta ka sa isang okasyon, naninigas na yung leeg mo, ayaw mo kasing tingnan yung bandaron dahil nandun yung kaaway mong hipag. Dahil nandun yung kaaway mong pinsan. Kaya yung mga tao na magkakaroon ng payapang buhay, ginagawa niya ng lahat para hindi niya makaaway at makababag ang kanyang mga kamag-anak. Lalong-lalo ang in-laws. Kasi mga kamag-anak, medyo may maon na lang magbaba ng pride, may maon na lang bumate, nagkakapatawaran na yan. Ang mahirap magpatawaran yung in-laws. Kaya ang matitinong mga tao, may away man silang magkakapatid, hindi nila isinasangkot ang kanilang asawa. Sapagkat pag nasangkot na yung asawa nila at kinampihan sila, magkabati na sila magkapatid, galit pa yung asawa dun sa in-laws. Kaya hindi kayo sumbong ng sumbong sa asawa nyo para lang kayo may makakampi dahil yung kapatid nyo, kamag-anak nyo,
Konting himas lang yan at hagod ay nagkakasundo na ulit dahil siyempre dugo eh. Pero pagka yung in-laws na ang napalayo ang loob, mahirap na yung ibalik. Only fools will drag their husbands or wives into the quarrels with their own relatives. At ano pa po? Yung mga in-laws, yung matitinong mga in-laws, mga hipag, hindi nakikipag-away yan sa kapatid ng kanyang asawa. Sa mga kapatid, mga magulang ng kanyang asawa. Dahil kahit ano naman ang gawin niya, at kung minsan nakakapanaig siya sa influensya, darating at darating pa rin makakasalamuhan niya yung mga kamag-anak ng asawa niya. So hindi niya dapat yun. Kung meron siyang gustong awayin niya ang mga nuno sa punso, ang mga higante, ang mga kung ano-ano. Pero yung kamag-anak ng asawa mo, huwag mong awayin. But we have seen many foolish people who quarrel with their husbands or with their wives' relatives. And so what happens? All their lives, they are miserable. At nahihirapan din ang kanilang asawa dahil lagi na lamang naninimbang, napapalagay sa pagitan ng nag-uumpog ang bato, nalalagay sa alanganin dahil kailangan piliin niya yung asawa ba niya o kamag-anak niya. Mahirap yan. So you want to live in peace? Do not make needless enemies, especially with your relatives. Do not involve in-laws in family troubles. And wise families, I have seen, do not involve their husband or wives in family business. May negosyo ang magkakapatid, oras na lumahok na ang kani-kanyang mga asawa, maglalabo-labo na yan. Paano yung kani-kanyang asawa, gusto kani-kanyang hila, kani-kanyang uwi? Bakit ang kuya mo, ang daming inuuwi sa kanila, tayo, konti lamang. So nagpapaligsahan ngayon yung mga magbibilas, yung mga magkakapatid na dati magkakasundo, galing sa iisang bahay bata, mag-aaway-away dahil sa kanilang mga asawa. Dahil sa influensya ng mga asawa na gustong malamangan yung iba niyang mga hipag at kanyang mga bilas. Huwag po ninyong isali ang inyong mga asawa sa family business kung gusto niyong tahimik ang inyong buhay. Liban na lang inyong asawa ay talagang malasanto, malasanta. No? Bihira naman yon. May isusumbong at may isusumbong yan, i-influensyahin at i-influensyahin ka, magkakagulo. I know several families who have maintained peace in their homes. Well, they have many businesses dahil off-limits ang mga sabit sa negosyo. Yung mga sabit kasi, yung mga napasali lang, yan ang kumisan mas interesado pa kaysa doon sa mga tunay na kamag-anak. At magulo ang kanilang buhay. Learn from those people who enjoy peace. Another thing, people who enjoy peace do not incur debt or do not keep debt outstanding. Ang tao, kung magiging tahimik ang kanyang buhay, ay hindi dapat palautang. Paminsan-minsan hindi naiiwasan, nangangailangan talaga, nagkakautang. Pero yung talagang palautang as a matter of habit, magulo ang buhay niyan. Hindi naiiwasan niya na laging hinahabol. Hindi na nawawala yung iniiwasan niya pagka nandun yung mga maniningil sa kanya. At napakahirap na magkaroon ng kapayapaan. Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Alipin ng nagpapahiram ang nanghihiram. At mahirap maging payapa kung ikay alipin. Kahit hindi nakakatawa yung joke, tatawa ka kasi may utang ka eh. Kahit hindi ka natutuwa sa kanya, punta ka ng punta, regalo ka ng regalo, hindi ka na natigilan ng kare-regalo, hindi naman nababawasan yung utang mo, indebted ka pa rin. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Dapat pag may utang, sikapin ng lahat na magagawa para magbayad agad. Magtataka ka naman sa mga tao, they punish those who help them. What do I mean? Nangangailangan sila, uutangan ka, tutulungan mo, pagkatapos mula nun, ikaw na ang pahihirapan nila. Pahihirapan kang maningil, o kaya nagmapatay mali siya na lamang, hindi mo malaman kung sisingilin mo, nalimutan na ba diyang may utang siya o wala, hindi man lang masabing, hoy, pasensya ka na, 5 taong ka na kita hindi na babayaran, pero di ko naman nalilimot. Yun pa ngayon, nagpautang na tumulong, ang hirap na hirap makiramdam, nalimutan na kaya niya, siya pa ngayon ang nahihiyang maningil. Kaya nagpapautang at nangungutang, parehong gumugulo ang buhay nila. Kaya iwasan ang ganyang mga bagay, liban na lang kung talagang life and death emergencies. People who will have peace do not meddle in people's lives. Hindi sila nangihimasok at nakikialam sa mga buhay ng may buhay. Kahit mga buhay ng kamag-anak nila. 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business.
Napakarami mga tao ang nagulo dahil sali ng sali sa gulo ng iba. Kaya po yung mahilig makipagchismis, mahilig makipagkwentuhan, yan ang nasasangkot sa gulo. Kasi yung gulo ng iba, napapasali ka. Nasisisi ka rin at napapaaway ka rin dahil sali ng sali. Wala pa po ako nakitang tao na mahilig makibalita at masumagap ng kung ano-anong mga alimuom at mga alikabok at chismis ang tumahimik ang buhay. Kadalasan wala namang siya dapat problema pero dahil suong siya ng suong sa gulo, napoproblema siya. At hindi lang yon, pati ang kanyang pamilya nadadamay. Siyempre kung may nang-aaway sa nanay mo na mahilig sa chismis, nadadamay ka na. Nadadamay din ang tatay mo. Kaya mga lalaki nadadamay na tuloy. Mamaya sila na ito nagbabarilan dahil sa matatabil nilang mga asawa. Kaya importante na hindi tayo nakikilahok sa gulo ng may gulo. Marami po akong ganyang kilala. Gusto nyo, sabihin ko pa sa iyo pangalan. Kahit sa church. Kahit sa church, may mga chismosa. Tingnan nyo nga ang katabi nyo't baka yan. Ha? Yung tuwing may gulo, ma-o-office, tatawagin ang pastor, nagkakagulo, laging kasali. Gusto ko, bakit kasali ka na naman dito sa gulo ito? Kasi po yung si ganun may asawa, nakiapid anong pakialam mo, hindi ka kasali sa kwento, ba't kasali ka sa nadadala dito? Kasi nakikipagkwentuhan siya lagi. Nagkakasisihan. Do not indulge in gossip if you're going to have a peaceful life. Number 4, people who will be peaceful do not deceive. Hindi sila nandadaya. They do not play tricks. They do not win, so-called win, through deceit, through cunning and craftiness. Sabi nga nila, you can deceive some people sometime. You can deceive some people, all the people sometime, but you cannot deceive all people all the time. In fact, you cannot deceive even some people all the time. Mabibisto ka rin nila. Kaya yung mga tagumpay po ng mga mapangdaya, sandali lang yon. Ngayon, bakit hindi kayo payapa kung kayo mapandaya? Kasi natatakot kayong dumating yung panahon na malaman na nandaya pala kayo. And there are people who are very deceitful and cunning and crafty in their ways. Don't forget that Genesis 3:1 describes the snake as crafty. Magaling maglubid ng buhangin, magaling mandaya, magaling magmanipulate. Pero ang mga manipulators will never have peace because they will be found out. Because truth prevails. 1 Corinthians 3:19-20, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. Hindi na i-impress ang Panginoon dyan sa mga tinatawag na wise. Yung sa Tagalog sabi natin, wais. Yung nanglalamang, yung ang karunungan ginagamit niya para magmanipulate at nanglamang ng kapwa. Alam ng Panginoon yon at hindi siya natutuwa. Proverbs 6:14-15, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up dissension. Therefore, disaster will overtake him in an instant. He will suddenly be destroyed without remedy. And there are really people who are crafty. And usually people who are crafty get into trouble. And whenever they get into trouble, they always try to win allies. Pag ito mga waes na mga taong ito, mga tao na mahilig manglamang at mandaya at magmaniobra ng kapwa, nasuot sa gulo, huwag kayong sasali. Kasi kadalasan, dadaing sila sa inyo, maaawa naman kayo, luluhaan kayo, kukwentuhan, lalo't hindi nyo nadidinig yung kabilang parte, yung kabilang partido. At kayo naawa nang at kumampi na nga at sumali sa kanyang gera, malalaman at malalaman nyo rin naman na pati kayo na ishane. Pero itong mga taong nang gaganito, hindi sila mapayapa kahit kailan. Because every week, every month, they will make new enemies. Kaya bago kayo kakampi kahit kanino, titingnan nyo muna ang track record. Gaano karami na ba ang nakaaway nito? Gaano karami na ba ang nilayasan nito? Gaano karami na ba ang nakabangga nito? Then malalaman mong alangan naman ang buong mundo, mali at itong isang ito na lang ang tama. Because people will be known by their fruits. These people don't have peace, and when you get involved with them, you will be dragged into trouble. Peaceful people do not submit excessively to fashion, to popularity, to the expectation of the crowd. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world,
but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na daw makiuso sa paraan ng sanlibutan. Ang isa pong tao na masyadong mahilig sa uso, hindi yan natatahimik kasi araw-araw may bagong uso. Yung tao na laging mahilig maging popular, hindi rin magiging tahimik yan. Because whether you like it or not, some people will not like you. Kahit ikaw ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, may magagalit pa rin sa'yo. Sa Panginoong Hesus nga, marami pang namuhi, hindi lang nagalit. So kung ang lagi mo na lang gugustuhin, maibigan ka ng tao, matanggap, maging popular, you will never have peace. Because you will be chasing a rainbow which is not there when you get there. And if you always live up to people's expectations, lagi kayo magiging kulang. So you want to have peace? Do not play catch up with others. Yun pong mga taong naghahabol, hindi sila natatahimik. Do not imitate others competitively. Nasubukan nyo na ba? Ewan ko sa inyo kung maraming nagmamaneho sa inyo, pero kung nagmamaneho kayo at may convoy, biyahe kayo, mga 2, 3 kotse, 4, 5, at susunod-sunod lang kayo, ang hirap. Pag napabilis yung una, nagmamadali ka rin. Pumapasok ka sa alangan, nagmamadali ka, dahil lang naghahabol ka. Samantala yung nasa una, relax. Dahil wala naman siya hinahabol. Kung gusto niyang lumiko dito, liliko siya. Ikaw, lumiko ba? Aabang-abang ka. So ano pong ibig ko sabihin mga kapatid? Huwag kayong susunod-sunod kanino man. Travel in your own orbit. Be as you are. Ang dami pong mga tao, oras na may hinangaan, una paghanga, ang susunod pagkainggit. There's a very thin line between admiration and envy. Pag humanga, gustong kopyahin kasi kahanga-hanga. Pero mamaya, naiinggit na, so lalong gustong kopyahin dahil gusto mo nang matamasa yung tinatamasa nung kinakainggitan mo. And then you will always play catch up and you will never have peace. Then you will cut corners, you will run people over, you will hit many things just trying to catch up with people. Kaya mga magkakapatid na nagko-compete, playing catch up with each other, wala yang katahimikan. Yung mga professionals always competing with another person, walang katahimikan. Kung minsan nga yung mga fast food, o bakit ka nagtatayo dito? Lugi, walang katao-tao. Kasi nagtayo din dito ang competition. Maglalagay ka rin dahil naglagay siya. In other words, wala kang sariling disposition kung saan ka pupunta. Kung saan siya nandun, doon mo siya lalabanan, kahit pareho kayong lugi. Kahit po sa ministry, nangyayari yan. Una, hahanga ka sa isang leader, mamaya naiinggit ka na, mamaya gusto mo na ikaw na yung leader, nakikipaglabanan ka na ngayon, wala ka nang gagawin kundi manira, wala ka nang gagawin kundi mang-agaw ng mga followers, you will never have peace because you're just playing catch up when you can be original. Tandaan niyo po mga kapatid, kung hindi kayo original, maghahabol-habol lang kayo parate. Kung minsan naiinggit ka sa isang tao dahil marami siyang tagahanga, marami siyang kaibigan, maraming may gustong makaibigan siya, pero sa pagkopya natin sa kanya, hindi tayo magiging number 1. Kasi kopya ka lang eh. Samantalang kung titingnan natin ating sarili, ano ba ang galing ko, ano ba ang husay ko, doon ako magko-concentrate. And then you can make something of yourself. Nakita nyo, the quickest way for a business in the Philippines to die is for it to succeed. Magtayo ka ng tindahan ng tubig, pag nag-succeed mamaya, may 5 tindahan ka na ng tubig na katabi. And then they kill each other. Maglagay ka ng hot pandesal, lahat may hot pandesal. Maglagay ka ng inihaw na manok, lahat may inihaw na manok. Dahil ang mga katabi mo laging nanggagaya and they play catch up. Why can't they be original? Meron kang katabi pala na tindahan na yung hot pandesal, ang bili-bili. Ikaw naman, maglagay ka ng wonderful kalamay. Diba? O maglagay ka ng super palaman, at yung katabi naman doon, super palamig naman ang kanya. Di lahat kayo buhay. Hindi dapat ka nangungopya, lalo ng kapwa-tao. Dahil magkakagulo lang kayo at hindi ka papayapa. Peaceful people do not needlessly commit, promise, and guarantee. Walang garantor na nakakatulog ng mahimbing. Gusto niyong maging payapa ang buhay niyo? Never guarantee for anybody's loan. Ang dami ko ng taong nakita, mabuti ang kalooban na pahamak dahil sa kanyang kabutihang loob. Meron pa na
nagbenta pa ng mga lupa dahil yung nangutang na ginaranti, tinalikuran ng utang, si garantor ang hinabol. Nagkahirap-hirap. Baka meron pa sa inyo magtataas ng kamay kung pagtataasin ko, pero wag na. Lalo kung alam nyo to, alam na alam nyo sinasabi ko. Ang amo-amo ng mukha ng nanghihiram at nagpapagaranti, subukan nyo pag singilan time na kumaamo pa. Sabi sa Bible, Proverbs 22 verses 26 to 27, at Bible ang nagsasabi nito, do not be a man who strikes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang magagaranti. Pag wala kang maibabayad sa tatakbo na may utang, pati higaan mo, hihilahin nila at malalaglag ka sa sahig. You want peace? Do not commit. Huwag kayo nagpa-promise. Kasi oras na sinabi mo na yung promise, nakatali ka na, sasabihin nila, you promise me, you promise me. Sabihin nyo lang, oh, let's see. God willing, tingnan natin. Pero yung mga tao, nagugulo ang buhay nila, lagi nagsasabihin, oo, promise. Strike your hand in pledge. Promise. Yan ang magugulo ang buhay. Be wise. Hayaan nyo na lang sila ang manghula kaysa kayo ang nakapako. Total, hindi nyo sila inaabala. Sila lang ang gusto mang abala. Ba't kayo magbibigay ng promise? Kaya kahit nga sa Bible, hindi tayo pinapapromise. Sabi, say simply yes or no. Anything more than this comes from the devil. Sabi ng Panginoong Jesus. Huwag kayong sumpa ng sumpa. Peaceful people do not bite more than what they can chew. They defer to their limitations. They live within their means. Hindi sila nagko-commit ng hindi nila kayang gawin at hindi sila nangangako ng hindi nila kayang tupdin. Kinikilala nila ang kanilang mga kakulangan at nabubuhay sila ayon lamang sa kaya nila. In other words, you want a life of peace, live within your means. Ang hindi nyo kaya, hindi. Huwag kayanin. Pag kaya nyo na, tsaka nyo kayanin. Pero hindi yung kung kailan kayo nakakommit, tsaka kayo napipilitan ngayon to stretch yourself because you will never have peace. Finally, peaceful people do not live a lie. They do not live in a lie. In other words, they do not keep dark secrets from people who are entitled to know. Isa sa mga pinakanagtatanggal po ng ating kapayapaan ay isang sikreto na hindi naman dapat isinikreto at dapat ay ipinagtapat. Yung pagtatapat lang ang nagbibigay ng kapayapaan, pero habang isinisikreto mo ang isang bagay, lagi ka nalang kakaba-kaba na isang araw ay biglang mabunyag ang iyong lihim. Don't get me wrong, brothers and sisters, I like to be emphatic. Hindi lahat ng sikreto ay kailangan sabihin sa lahat ng tao. Pero dapat alam nyo kung sino ang hindi nyo dapat paglihiman ng anong lihim. At nang sa ganon, tahimik ang buhay nyo. Ngayon, kung natatakot kayong ma-reject pag nalaman niya, re-rejectin din niya kayo 10 years from now, edi ngayon na. Para makapag-umpisa na kayong makapagpagaling ng puso nyo, and 10 years from now, galing na kayo. Kesa doon pa lang kayo mag-uumpisang magpagaling. If people will reject you because of a certain piece of information about you, let them reject you right away so that you will have longer time to recuperate and begin life. Rather than keep delaying that rejection, live in fear, live in trouble, and be rejected anyway at the end. So mahalaga yung truth sets free. Peaceful people are not afraid of the light, are not afraid of the truth. Mas mabuti pa siguro lalo, kesa sa sasabihin nating aminin ang dapat aminin, huwag na lang tayong gumawa ng mga bagay na dapat patuloy nating aminin. Tahimik tuloy ang ating buhay. John 8:32, the truth will set you free. Kung meron na po tayong mga kasalanan, meron na tayong mga kakulangan na nandun na, given na, already a part of us, what can we do to have a peaceful life? James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. And it adds, the prayer of a righteous man is powerful and effective. But I like to concentrate on the first part, confess your sins to each other. Because when you confess, and when you confess well and you pray about it, there's a very great opportunity that you will be forgiven. And if you're forgiven, then you're free. Kesa sa hinihila-hila at binubuhat-buhat ang isang lihim. So kung atin pong babalik-balikan,
what are the 8 things that peaceful people do not do? They do not make needless enemies. And I like to emphasize again, especially with in-laws. Kung nag-away kayo mag-asawa, huwag mong idamay ang mga kapatid niya sa away dahil matagal na kayo nagkasundo at naghani mo na uli kayo ng 35th time, kaaway mo pa rin ang mga hipag mo. Don't involve them. It is important. Do not incur or keep debt. Do not meddle in people's lives, and you will have a life of peace. Do not deceive, because you'll be found out. Do not submit to fashion or popularity. You will always play catch up. And do not needlessly commit or promise or guarantee. Do not bite more than what you can chew. And do not live in a lie. Let the truth set you free. Peace is desirable, but the road to peace is taken only by those who are disciplined. Kung susundin po ng tao ang kanyang makasalanang likas, lilikha siya ng gulo at sasali siya sa gulo ng iba kung wala siyang gulo sa buhay niya. Kaya kailangan binabantayan natin ating sarili. That's why we watch who our friends are, who we go out with. Dahil kung minsan, barkadahan, tulad ng nabasa ko na naman sa dyaryo ng isang araw, meron na naman isang estudyanteng namatay sa hazing, dinala sa isang resort yung mga ini-initiate sa fraternity, at nung alas 2 ng umaga, ang daming nagtakbuhan, nag-uwian, nawala, at may dalawa lang na naiwan, dinadala nila ang kanilang binugbog na initiate. Saan nila dinala? Sa ospital, at namatay doon. So ngayon, hinuhuli ang lahat ng kasama doon sa resort na yon nung gabing yun. Isipin ninyo, kung napasama lang kayo doon, wala kayong magawa, may lakad yung iba, sumama-sama kayo, nasuong ka na sa gulo na habang buhay. Maraming ganyan, napapasama. Napapasangko tuloy sa gulo. Kung wala kayong magawa, ipagdasal nyo ang Italy. Ipagdasal ninyo ang Nepal. Ang dami-daming maipagdadasal. Huwag kayong sasali sa mga taong wala ring magawa sa buhay dahil gulo ang inyong susuungin. We need to be disciplined to enjoy a peaceful life. At liban na lang that you are under trial, kung magulo ang buhay niyo mga kapatid, huwag kayong masyadong lumayo ng pagtanaw kung sinong may kagagawan. Malamang na kung hindi kayo buong-buo ang may kagagawan nito, at least kalahati kayong may kagagawan. Dahil kailangang payagan natin kahit gulo para pumasok sa buhay natin. Kung minsan yung pagpayag mo, installment, hindi biglang-biglang nagbukas ka ng pinto para pumasok yung gulo. Dahil sino naman ang magbubukas ng pinto sa gulo? Pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang pinapasok. Sa dami ng mumunting mga bintanang binubuksan mo, pumapasok na ang gulo sa buhay. Walang kwenta ang pagkain kung wala naman tayong kapayapaan dahil mawalan ka ng gana. Walang kwenta ang magandang bahay kung ang gulo-gulo ng buhay ng mga tao nandun sa loob. Sabi nga sa Bible, better a meal of vegetables than a meal of fattened calf where there is strife. Walang kwenta ang lahat-lahat kung hindi payapa. Kaya mahalaga payapa ang buhay. Avoid inviting troubles. Avoid attracting troubles. Avoid troublesome people. And it's important to always be wise. Anong sabi sa Bible? Be innocent as doves, but be wise as serpents. Kailangan ng tao matalino. Kung minsan nahihiya lang tayo, hindi tayo makatanggi, dinadala ka na pala sa gulo. No, say no. Kasi kung magagalit din niya at magkakagalit din kayo, later pag nagkagulo-gulo na yung buhay nyo, magsisisihan din kayo, mag-aaway din kayo, agahan mo na. Hayaan mo na siyang hindi matuwa sa iyo, tahimik naman ang iyong buhay. Panginoong Diyos, nananalangin kami, lalong-lalo para sa mga kasama naming narito ngayon, na maaaring magulo ang buhay. Maaaring may mga kaguluhan na talaga namang mabigat dalhin. Habang kami, Panginoon, patuloy na nanalangin sa mga kapatid, doon pa man nananalangin na kami, ngayon gusto naming manalangin muli. Gusto naming ilapit sa iyo ang mga kaibigan, kapatid, mga panauhin, na maaaring magsasabing magulo ang buhay nila. Kayo, Panginoong, narito na tumanggap ng aming mga papuri at awit. Kayo na nagbibigay sa amin ng mga magagandang salitang ito. Kayo na aming sinasamba. Kayo rin ang nilalapitan namin ngayon. Nanawa, Panginoon, magbigay po kayo ng pagpapala sa mga kapatid. There is power in prayer.
Especially when the people of God agree to pray and ask for the same thing in the name of Jesus. Kung meron tayong mga kasama ngayon, maaari yung tawagin ang buhay nyo na magulo. I like to pray for you. Will you stand and acknowledge that before God, and we will pray for you. Praise God. Sino pa po ang magsasabing, ayokong umalis sa bulwagan na ito na magulo pa. Nais kong magsimula ang isa kong dramatic, beautiful, and miraculous healing ngayon paman. Sino pa po ang magsasabi niya na magulo ang buhay ko at kailangan ko ang Diyos, kailangan ko ang kanyang pagpapala, kailangan ko ang kanyang guidance and teaching. Yes, it's a beautiful thing to stand and say, Lord, may kulang po ako. Kailangan ko po kayo. Pananalangin namin kayo. Sino pa po ang nais tumayo at magsasabing, Lord, pakiayos niyo po ang magulo kong buhay. I like to cooperate with you. Teach me how. Aming Diyos sa langit, kayo na Diyos ng kapayapaan at katahimikan. Kayo ng Diyos ng katiwasayan. Narito at meron kayong mga anak, mga kapatid namin na tumitindig. Isang tapang ng loob ang kailangan gawin para tumindig at sabihin kailangan kayo. Honor, O God, the commitment, the will, and the decision of these people to stand up and acknowledge their need of you. Di namin alam, pero alam nyo, higit pa nga sa amin na narito ngayon, higit pa sa mga tumatayo, kayo ang lubos na nakakaalam kung ano ang puno at dulo ng mga gulo sa buhay. Kung saan ito nagmumula, kaya saan ito pwedeng tapusin. Kung anong lumilikha nito, kaya saan ito pwedeng wakasan at bunutin. Panginoon, una, turuan mo po ang mga kapatid na ito. Nakilalanin kung ano ang personal nilang pananagutan, kung bakit magulo ang buhay nila. Na huwag naming isisis kung kani-kanino, kundi akuin namin at tanggapin kung meron kaming pananagutan at ihingi ng tawad sa inyo. Mga kapatid, kung meron kayo ngayong kinikilala na personal na kakulangan, kung bakit magulo ang buhay, ihingi nyo ng tawad sa Diyos ngayon din sa ilang saglit ng katahimikan. Kung kitang-kita nyo kung ang inyong sariling pananagutan, humingi ng tawad, pagsisihan ito sa ilang saglit ng katahimikan at tapos patuloy tayong mananalangin. Ipatawad nyo nga po, Ama, ang mga ipinagtatapat, inilalapit, inihingi ng kapatawaran ng iyong mga anak. Linisin nyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan kami ng isip, Panginoon, na matalino, isip na sensitive, so we can discern the deceptions of the evil one, the deceptions of the world, and even our self-deception, ma-identify namin ito, Panginoon. Panginoon, humihiling kami na bigyan mo po ng karunungan ng mga kapatid. Ipakita ninyo ang solusyon. Ano mga dapat tigilang gawin? Ano ang mga dapat simulang gawin? At ano ang mga dapat patuloy na gawin upang lalong pumayapa ang buhay? Protect your children, O God, from the harassment of the evil one. Protect your children from deception. Protect them, O God, from the pressures that are around them. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng matibay na puso na naninindigan para sa tama, para doon sa tama na nagbubunga ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng malinaw na paningin at huwag kaming madaya. Mapili lagi ang tama laban sa mali. At dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng masunuring puso na sundin kayo bagamat mahirap. Makita namin na pumipili lang naman kami ng sinusunod. At mahirap man sumunod sa inyo, lalo namang mahirap sumunod kay Satanas. Kaya ipakita nyo sa amin, Panginoon, ang simpleng choices na ito. Padalhan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito na tumitindig ngayon, ng mga makakatuwang nila, makakatulong para ituwid ang mga gulo ng kanilang buhay. Kung ang mga pagpapasya at mga kapangyarihan para ituwid ang ilang bahagi ng gulo ng buhay nila ay nasa ibang tao, Lord, cause these people to be cooperative. You are divine and you are powerful and nothing is impossible with you. So we ask that you are going to open doors for these people to get out of the troubles that they are in. Kung ang mga problema, Panginoon, ay galing sa mga bad habits, then teach us to correct ourselves. Kung ang problema galing sa iba, ituro mo po sa mga anak mo kung paano makikitungo at kung paano tatanggi sa problema na dinadala ng iba
kahit pa nga ito'y malalapit sa kanila sa buhay. At nawa, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan ang mga anak mong ito. At sa kapayapaan na yan ay sila maging malakas, masunurin sa inyo, maging inspirasyon sa iba pang mga naguguluhan, at maging pagpapala upang marami pang makalaya sa gulo. Oh Father, we thank you for the goodness that is available in your name. And we rebuke you, Satan, and all spirits and works of darkness. In the name of Jesus Christ our Lord, we rebuke you and command you to leave the homes, to leave the workplaces, to leave the hearts and minds of these people of God who are standing here right now. In the name of Jesus of Nazareth, we command you to leave them, and we ask you, Holy Spirit, reside in our hearts, that peace may reign. Panginoon, sa lahat po ng mga realizations na ibinibigay mo sa iyong mga anak, patuloy na ituro mo sa amin na huwag makalimot at nang huwag na rin kaming balikan ng mga gulong ito. Tinatanggap namin ngayon, Panginoon, ang isang himala. Nananalig kami sa inyo at ang mga hakbang na dapat gawin upang lalong ikabuti at ikatiwasay ng buhay, susundin namin as you enable and empower us. Mga kapatid, makipagkasundo kayo sa Diyos at sabihin niyo sa Kanya na susundin niyo ang Kanyang mga paraan at nang pumayapa ang inyong buhay. Maupo kayo, subalit manatili ang lahat sa panalangin, sa diwa ng pakikisa sa Espiritu ng Diyos, sapagkat nais ko pang manalangin ng isa pang panalangin. Kayo naman ang mapayapa ang buhay. Panahon para magpasalamat sa Diyos. Inaanyayahan ko kayong tumindig at magpasalamat sa Kanya. Ipakita natin sa Diyos ang ating pagtanaw ng utang na loob. Napayapa ang ating buhay sa kabila ng kaguluhan sa mundo. Manalangin kayo, I cannot do it for you. Thank God personally that your life is peaceful. Ipagpasalamat ninyo ang alam niyong mga sangkap na nagpapatahimik sa inyong buhay. Ipagpasalamat niyo ang mga nagawa niyong pasya na nagpatahimik sa inyong buhay. At ipagpasalamat niyo rin ang mga elementong di niyo alam, lampas sa inyong kapangyarihan, pero nagpatahimik sa inyong buhay. Ipagpasalamat niyo sa Diyos ang mga tao na naging instrumento para magkaroon kayo ng kapayapaan. Magpasalamat ngayon individually with the Lord. Fellowship with the Lord and thank Him. Ipinagdidiwang namin, Panginoon, ang dahilan ng pagtindig ng mga kapatid na ito. Pinagbubunyi namin ang bawat payapang gabi na ibinibigay niyo sa amin, na natutulog kami at nagigising pa ng payapa sa umaga. Pinagpapasalamat namin yung mga kalutasan na ibinigay mo na sa mga suliraning nalampasan ng ilan sa mga kapatid na ito. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang mga taong ibinigay mo sa bawat isa para makatulong na magkaroon kami ng kaliwanagan, kapayapaan. Salamat sa mga practical na nangyari, Panginoon. Salamat din sa mga himala na hindi namin naintindihan. Salamat dahil hindi naman kami karapat-dapat magkaroon ng payapang buhay. Sa aming mga pagkukulang at kasalanan ay bagay lang sa aming gumulo. Pero napakabuti niyo. Napakabait niyo sa amin, Panginoon. You give us infinitely more than we deserve. You give us food and you give us appetite with it. You give us homes and you add peace to the life of those who reside in these homes. Binibigyan nyo na kami ng katawang malusog. Binibigyan nyo pa kami ng mga naisusuot namin kadalasan ay magaganda pa nga. Salamat, Panginoon. Salamat kahit magulo ang mundo, may kapayapaan kaming natatamasa mula sa inyo. Salamat kumisan kahit sa mga sarili naming pamilya ang gulo-gulo, pero kami, pinapayagan nyo magkaroon ng kapayapaan. Nawa, Panginoon, ang payapang ito, ang kapayapaan ng buhay namin, maipagpuri din namin sa inyo. May we learn to appreciate the peace that you give us so that we may have time to honor you, to serve you, to be good to other people. As we are not busy trying to solve our troubles because we enjoy peace, may we be kind to those who are troubled. May we give our time, our effort, our love, our affection, our ministration
to those who are troubled. At nawa, Panginoon, di man kami karapat-dapat at bagay humingi, pagkaluban mo kami ng payapang buhay hanggang makita namin kayo na mukhaan. Huwag lang namin kayong malimot at ang kapayapaan na ibinibigay mo sa amin, siyang magsilbing paraan para kami naman maglingkod sa inyo. Peace enables us to accomplish many things, O God. May we accomplish great things for you. We thank you, Father. We honor you. In the name of Jesus, who is the Lord of peace. Magsiupo ang lahat at patuloy tayo manalangin. Magpasalamat, dumakila sa Diyos dahil sa kapayapaan. At bigyan nyo ng puwang ang inyong puso na ipanalangin ang mga tumindig kanina dahil magulo ang buhay. Di nyo man sila kilala, lalo't kung kilala nyo pa, ilapit sila sa Panginoon ngayon. Panandalian tayong manatili sa diwa ng panalangin. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 8 Things Peaceful People Do Not Do. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga
paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, "O, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na." O kaya, "Ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo." Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, "Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok." Nais kong mamasdan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman. Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan man. Nang matutunan kong pigilin ang sarili kong minsan, puso ay bigyan ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay, mapagtigis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay? Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo
pa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking buhay. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at panasa. Pag-ibig ang siyang buklod nating di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Ako'y umahawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa'kin man di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid, nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ay aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titig at nota. Si Jesus ay aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay.
papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Kaya't awitin ko'y sa'yo. Sinusuhos ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Sinusuhos ang aking musika, sa aking nagsasakal ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Sinusuhos ang aking musika, magbibigay sigla sa bawat titik at nota. Sinusuhos ang aking musika, sa aking nagsasakal ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!